Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you for joining us para sa ating Learning Bite. So, sino po rito yung mga nasabihan na huwag ka magpaulan kasi magkakasakit ka? Or kaya naman, mag-jacket ka kasi sisipunin ka? So, ngayong araw, alamin po natin alin dito yung mga katotohanan, alin yung mga haka-haka, at higit sa lahat, paano tayo magiging healthy ngayong rainy season. So, ang goal po natin today ay simple lang. So, hindi po to para takutin kayo or hindi para sabihin na bawal na kayong magpaulan. Ang goal po natin ay maging rain ready. So again, welcome to our Learning Bite for today from the City Human Resources Development Office. This is Nurse Sachi from the City Employees Medical Clinic. So for our Learning Bite, this is healthy habits for a safe and productive rainy season. Always remember, a healthy employee equals healthy family and healthy workplace. And the best medicine is prevention. So I hope marami po kayong matutunan ngayong araw. So game muna tayo. Is it a myth or a fact? So thumbs up kung fact and thumbs down naman kung myth or haka-haka lang. Question number 1. Nabasa ka sa ulan kaya ka magkakasipon? So, the answer is myth. So, hindi po ulan ang sanhi ng pagkakaroon ng sipon. Ang sipon ay usually dulot ng mga viruses katulad ng rhinovirus. So, kapag nilalamig and mababa na yung temperatura ng katawan, plus pagod ka pa, yun po yung maaring maging dahilan na humina yung inyong immune response, kaya mas madali ka na mahawa kung may virus sa paligid. So kung isipin po ninyo, hindi ulan yung problema, kundi virus ang kalaban. Question number 2, is it a fact or a myth? Kapag green ang sipon, kailangan na mag-antibiotics. So the answer is, it's a myth. Dahil ang kulay ng sipon ay hindi automatic na bacterial infection. Kasi habang lumalaban yung katawan sa infection, normal na magbago yung kulay ng ating sipon or ng ating mucus. Kaya ibig sabihin, hindi lahat ng sipon ay nangangailangan ng antibiotics. Kasi usually, ang antibiotics ay para sa bacteria. And most colds or sipon ay galing sa virus. So kaya wag kayo basta-basta bibili ng antibiotics and make sure na merong payo galing sa doktor bago mag-antibiotics. Question number 3. Vitamin C prevents all illnesses. That's another myth. Well, it's true that vitamin C supports normal immune function, pero hindi ito magic or magic shield. Marami pong bumubuo para sa isang matibay na immunity. Kaya kung palagi kang puyat, stress, and you have poor nutrition, kulang ang isang vitamin C lang. And as we go along with our discussion, malalaman natin ano nga ba ang mga bumubuo para sa isang matatag na immunity. And lastly, kahit may lagnat, pwede pumasok basta nakamask. That is another myth. So bakit nga ba na risky ang pagpasok sa trabaho ng may lagnat? Kasi kahit nakamask ka, you can still spread virus. While mask is equals protection, kapag may lagnat ka, your body could be saying na kailangan mo pa magpahinga. Kasi working while sick may cause you na mas mabagal ang iyong paggaling, mas poor ang iyong concentration, and worse, mas maraming pwedeng mahawa. Kasi minsan, one sick employee can become 10 sick employees.
So, kung hindi pala ulan ang kalaban, ano nga ba ang dahilan kung bakit mas maraming nagkakasakit tuwing umuulan? So, let's find out. So, una, viruses spread more easily indoors. Kapag umuulan, people tend to stay indoors. So, ibig sabihin nito, more crowded yung room, mas lesser yung ventilation, and mas closer yung contact. And kapag ang isang tao ay merong ubo or sipon, viruses can spread more easily sa pag-ubo, sa pagbahing, or kapag madumi ang kamay. So, remember, it's not the rain, but it's the close contact na nag-i-increase ng risk sa pagkakaroon ng ubo at sipon. Pangalawa, mosquitoes multiply after the rain. Ang mga tubig ulan ay pwedeng maipon or maimbak sa mga lugar kung saan pwedeng pangitlogan ng mga lamok. And ang mga lamok na ito ay pwedeng magkalat ng mga sakit katulad ng dengue. Kaya't make sure na wala kahit konti na stagnant water na pwedeng pangitlogan ng mga ito. Isa pa sa mga dulot ng pag-ulan ay ang posibleng pagbaha. And this floodwater can carry harmful germs or bacteria. While pwede nating isipin na ito ay simpleng tubig ulan, this floodwater may contain viruses, bacteria, animal waste, and some chemicals that can actually increase the risk of diseases such as leptospirosis, skin infection, and wound infection. Kaya kung hindi maiwasan na lumusob sa baha, make sure na meron tayong protection. So ano nga ba ang mga sakit na mataas ang risk during rainy season? Kabilang sa mga ito ang common colds or simpleng ubo at sipon, influenza, pneumonia, dengue, leptospirosis, at gastroenteritis. So let's quickly review. Ang common cold ay usually mild na merong mga sintomas katulad ng runny nose, sneezing, mild cough, and you can usually recover with rest and fluids. Pangalawa, influenza. So ito ay mas malala or mas mabigat na klase ng trangkaso. So usually merong mataas na lagnat, pananakit ng katawan, pagkapagod. Kapag trangkaso, mas mahirap na bumangon, and minsan mas gusto ng katawan mo na palagi na lang nakahiga. Pangatlo ay ang pneumonia. So, isa ito sa hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Warning signs include difficulty of breathing or hirap sa paghinga, pagsakit ng dibdib, mataas na lagnat, and sa mga matatanda ay pagkakaroon ng pagkabalisa or confusion. Kaya kapag nahihirapan huminga, huwag na maghintay at make sure na magpatingin ka agad. So now that we know why people get sick during the rainy season, ang next question natin is, paano ba talaga lumakas ang immune system? Kasi marami tayong naririnig na mag-vitamin C ka lang or meron na akong iniinom ng mga immune booster. Pero the reality is that wala naman talagang formula or magic pill para sa malakas na resistensya. Pwede nating ikumpara ang immunity sa isang upuan na merong 5 paa. So, hindi pwedeng isa lang kasi lahat ng to ay nagtutulungan. So, think of this chair that has 5 pillars, and itong 5 pillars na to represents the different components para mas mapatibay ang ating immunity. So, kahit isa lang dyan ang wala, maaring bumagsak pa rin ang ating immunity. Kaya, napaka-importante na matibay dapat ang lahat para hindi bumaba ang depensa ng ating katawan. So, first pillar is by eating healthy food. Aminin natin, kapag busy tayo, minsan coffee lang ang breakfast or kapag dinner, instant food or worst case, instant noodles.
Pero tandaan natin na our body needs nutrients. Sabi nga nila, you have to eat the rainbow. So that includes fruits and vegetables. Mas maraming kulay, mas maraming iba't ibang nutrients. And hindi naman kailangang mahal kasi even local fruits are also rich in vitamins and nutrients. Huwag din natin kalimutan ang mga pagkain na mataas sa protein. Kasi kapag kulang tayo sa protein, mas mahirap gumawa yung katawan natin ng mga antibodies or ito yung mga cells na panlaban sa mga bacteria or viruses. So, make sure na palaging meron tayong protein sa ating meal, including eggs, fish, chicken, or tofu. And tandaan na kailangan din mataas ang ating hydration or palaging uminom ng tubig. Kasi usually kapag malamig yung panahon, hindi na tayo nakakainom masyado ng tubig. So, make sure na hindi tayo ma-dehydrate. Kasi isa rin sa nakaka-apekto sa ating immune system ay kapag meron tayong dehydration o yung pagkawala ng tubig sa ating katawan. So, kapag nasa office naman, make sure na magdala tayo lagi ng water bottle para hindi tayo ma-dehydrate. Second pillar is sleep. According to study, ang mga tao na natutulog ng less than 6 hours sa araw-araw ay mas mataas ang chance or ang risk na magkaroon ng mga respiratory infection compare sa mga tao na natutulog ng 7 to 9 hours. It is because that when we sleep, it is when our body repairs itself. Kaya make sure na we get enough and proper sleep. Third pillar is exercise. Sabi nga, move your body. According sa Department of Health and World Health Organization, they recommend adults to aim for at least 150 minutes ng moderate physical activity sa isang linggo. So, pwede ang walking, pag-akyat sa hagdan, kesa paggamit ng elevator, stretching, even dancing or cycling can be good forms of exercise. So tayo na nasa trabaho, pwede nating i-challenge ang sarili natin to walk even for 1 or 2 minutes because every exercise session can actually improve our immune cell circulation. Kaya every walk counts. Fourth pillar is stress management. So let's be honest, life is stressful. Traffic, deadlines, bills, responsibility sa trabaho, sa pamilya, emails. So, all of this can contribute for us to become stressful. And kapag ang stress ay naging chronic, that's when our body releases some chemicals. And itong chemicals na to, kapag nasobrahan, over time, can weaken our immune responses. Kaya, di ba minsan tayo after ng deadline, tsaka tayo nilalagnat. That because kapag tapos ng stress, dun usually bumabawi yung katawan. While stress cannot always be avoided, but it can be managed. So, simple habits from deep breathing, praying, walking, talking to a friend, and taking short breaks can actually helps you to manage your stress. At ang panghuli ay ang pagkakaroon ng proper hygiene. Sometimes, ang pinaka-effective na immune booster ay ang pagkakaroon ng malinis na kamay. According sa Department of Health, hand washing remains to still be the simplest and most effective ways para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. So, make sure to always wash your hands bago kumain, pagkatapos gumamit ng CR, pagkatapos umubo or bumahing, or pagkatapos hawakan ng mga shared surfaces. So, my challenge sa bawat kawani na nandito, what one healthy habit will you improve this week? Again, hindi kailangan 5, just 1. Because small changes done consistently can create big results. So, are you ready? While strong immunity protects you from within,
being rain ready protects you from the conditions around you. So pag pinagsama, these are your best defense ngayong tag-ulan. So let's be rain ready. First, by resting and recharging. So again, make sure that you get enough sleep of at least 7 to 8 hours every night. Next, active lifestyle. Again, move your body. Every small steps can make a big difference. Immunity starts on your plate. The more colorful, the healthier. So make sure to eat fruits, vegetables, and syempre protein. Notice symptoms early. So make sure to listen to your body. Huwag baliwalain ang mataas na lagnat, mahirap na paghinga, masakit na dibdib. And remember that mas maagang consultation can prevent complications. Reduce the spread. Protect yourself but also protect others. So, palagiang maghugas ng kamay, takpan ng bibig kapag umuubo, magsuot ng mask kapag kinakailangan, at kapag talagang masamang pakiramdam, manatili na lamang sa bahay. Energize. So, hanggat maaari, iwasan natin ang mga matatamis na inumin, sugary drinks, and make sure to fuel your body with nutritious food. Ask for medical advice. Huwag na po tayong mag-self-diagnose. Consult the employee's clinic kapag meron tayong mga sintomas, katulad ng lagnat na more than 2 days, or meron kang mga warning signs, or even kapag unsure ka kung papasok ka ba or magre-report ka sa trabaho. And defend yourself and others. Ang prevention ay responsibilidad ng bawat isa. So, make sure to get recommended vaccinations, practice good hygiene, and be a role model in your workplace. And hindi magiging kompleto ang pagiging rain ready without the why. And that why stands for you. Yes, you. Because it all starts with you. Hindi natin kontrolado ang ulan, ang virus, pero kontrolado natin ang ating mga choices. And every healthy habit starts with you. Because every healthy workplace starts with healthy employees. So, yan lamang po para sa ating Learning Bite for today. Muli from the City Human Resources Development Office and the City Employees Clinic, maraming salamat sa pakikinig and magandang araw sa inyong lahat.